Ipinakita ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado sa Senado ang umunoy mahigit 300 ektarya ng hasyenda ng mga Binay sa Batangas. Nagkakahalaga umano ito ng 1.2 billion pesos. Pero ang property nakapangalan sa Sunchamp Real Estate Development Corporation. May news to go si Jam Sisante. 350 ektarya, kasing laki ng 6 na luneta, kasya ang 10 Araneta Center, at halos kalahati na ng laki ng lungsod ng San Juan. Ganyan daw kalaki ang umano'y 1.2 billion pesos na hasyenda ng pamilya ni Vice President Jejomar Binay sa Rosario, Batangas. Ayon sa dati niyang Vice Mayor sa Makati na si Ernesto Mercado. Kaya ko inilalabas yan, para makita natin yung kanyang salin kung tama ba o hindi. Ang hasyenda, meron daw de aircon na babuyan, rancho ng mga imported umanong kabayo, farm ng mga manok na panabong, man-made lagoon, taniman ng mga umano'y imported na orchids, at garaheng pwedeng paradahan ng 40 sasakyan. Meron din daw itong mansyong may swimming pool, at isa pang malaking bahay na may malawak na hardin na ginaya pa umano sa kilalang Kew Garden sa London. Ang Hillmarks Construction Corporation daw ang gumawa ng mga estruktura sa ari-arian. Hindi raw ito agad binabayaran ng mga Binay at posibleng binabawi lang ng Hillmarks sa mga nakukuha nitong proyekto sa Makati City Government, kabilang ang overpriced umanong Makati City Hall Building 2. Kaya nagkaganon ang sobrang overpriced sa bawat building na ginagawa ni Hillmarks sa Makati. Nauobliga ho na akapin ni Engineer Morales at ni Engineer Canlas na i-add on yung walang tigil na pagpapagawa ni Dr. Binay dyan sa lugar na yan. Wala pang tugon ng Hillmarks na dati nang nag-deny na nagbabayad ito ng mga kickback at overprice ang kanilang mga proyekto. Dahil sabi ni Mercado, hindi lihim at kilalang sa mga Binay ang ibinulgar niya, pinuntahan ng GMA News ang Rosario, Batangas. Binay po. Atras po. Yan o. Asan po? Atras ka mo. Dito ang diretso bago kakanan doon. Diretso po ako. Kakanan pagkalusong. Paglusong po, Kakanan. kakanan. Boyang, matagal na ba sa kanila yan? Matagal na ba sa kanila yan? Matagal na ho. Nang marating ng GMA News ang property, sinabi ng gwardya na sa Sunchamp ito at hindi sa mga Binay. Hindi ho ba kay Vice President Binay ito? Aha. Tony Chu. Kinumpirma ng Municipal Assessor's Office na sa Sunchamp Real Estate Development Corporation ng lugar, kumpanyang ang office address ay nasa Makati. Ayon sa rehistro, 1.19 hectares ang lupang binili sa isang Aurora Hidalgo noong July 2014. At sa assessed value nitong 30 pesos per square meter, lumalabas na mahigit 300,000 piso ito pero para sa lupa lang. Malayo man ang sukat at halaga sa binanggit ni Mercado, may isa pa raw property ang Sunchamp sa Barangay Bayawang. Maging ang kampo ni Binay, Sunchamp din ang itinurong may-ari ng mga ipinakitang property sa Senado. Ang mga bahay, swimming pool at garden naman na ipinakita sa Senado ay pag-aari raw ng isang Loreno Gregorio. Ipinaalala ng Binay Camp na may idineklarang piggery sa Rosario, Batangas ang vice-presidente sa kanyang SALN at income tax returns pero noong 1994 hanggang 2010 lang. Ang piggery nasa lupang hindi raw pag-aari ni Binay kundi 9 na hektaryang lupa na inuupahan lang. Noong 2010, taon kung kailan siya nahalal bilang Vice President, ibinenta ang piggery sa AgriFortuna Incorporated na pag-aari raw ni Gregorio. Bagamat minsan daw naging incorporator ng kumpanyang yan ang mag-asawang Binay, ibinenta na raw nila ang maliit nilang interes sa kumpanya kay Gregorio noong 1995. 97% na raw ng AgriFortuna ang pag-aari ng mga Gregorio noong 2008, pero hindi malinaw kung kanino ang natirang 3%. 2013 naman nang makipagkasundo si Gregorio sa Sunchamp para mabili ang lahat ng pag-aari ni Gregorio sa lupain na 145 hectares daw at hindi 350 hectares. Sabi pa ng tagapagsalita ni Binay, ang paggamit ng helicopter ni na Mercado para umikot sa lupain ito sa Batangas ay patunay na may nagpopondo para siraan ang vice-presidente. Lumalabas naman talaga dito sa lahat ng merong pagsabihin na natin na may resources talaga na binubuhos dito. Resources na malakihan. Sagot naman ni Senador Antonio Trillanes IV, mayaman at kayang-kaya ni Mercado na gumamit ng helicopter. Sinabi rin ni Mercado na ang mga shareholder ng AgriFortuna na bumili ng piggery ni Binay ay mga dummy rin ng vice-presidente. Kabilang ang isang Jerry Limlingan na dati nang nabanggit na kumatawan umano kay Binay sa isa pang dummy company na nagbibigay ng security at maintenance services sa Makati. May puna rin sa bentahan ng piggery si Senador Alan Peter Cayetano. Pag dinivest mo ang property na 1 billion, dapat pumasok sa cash mo 1 billion.
So bakit wala sa SALN ng Vice President 1 billion? Hindi mo dinivest yun kung ganon. Tinago mo lang. Sabi naman ni Trillanes, bahagi na raw ang Sunchamp ng Greenergy Holdings at presidente ng parehong kumpanya si Antonio Chu. At ang corporate secretary ng Greenergy, ang abogado ni Binay na si Attorney Martin Subido na naglabas ng mga pahayag ng Binay Camp. Si Subido, kapwa partner ng anak ni Binay na si Makati City Representative Abigail Binay sa Subido, Pahentes, Certeza, Mendoza and Binay Law Office. Kaya tingin ni Trillanes, front o dummy lang ang Sunchamp. Posibleng si Binay pa rin daw ang may-ari ng Agritourism Park. Agritourism Park siya, and yet niwala siyang telepono na pwede niyong i-contact. Talagang sinet up lang itong website na ito as part of the cover-up. Si Chu naman na presidente ng Greenergy ay founder daw ng kumpanyang Agri-Nurture Incorporated o ANI ayon kay Cayetano. Dati raw, Mabuhay 2000 Enterprises Incorporated ang ANI. Sa COA report ni Ms. Heidi Mendoza, Commissioner ng COA, eto palang Mabuhay 2000 ay supplier ng mga kama ng ospital ng Makati. Na napakita na yung overprice ni Commissioner Mendoza dati. Ang head nito ay Mr. Antonio Chu. It's really unfair to drag me on to this kind of a political circus na lahat baseless allegation. Alam mo naman, we are publicly listed company. Everything we do is disclosed and it's above board. Giit niya, hindi domi ng mga Binay ang kanyang Sunchamp, Greenergy at Agri-Nurture Incorporated. Pinaghirapan natin yan for almost 2 decades. Si Attorney Subido has been my classmate and legal counsel since the first time I started doing business. Yun ang relationship ko sa kanila. It's purely on a professional basis. Paano naman ako yung naging dummy? Unfair naman talaga, sobra. Definitely, this is not a dummy corporation or a fly-by-night corporation because Greenergy Holdings, Agri-Nurture Inc. are both listed companies and they follow the strictest corporate governance standards, being listed companies. Ipinatatawag na ng Blue Ribbon Subcommittee sina Chu at Subido. Wala pa namang tugon ng mga Binay sa 3 umanong Tagaytay Mansion na may lawak umanong 5,000 square meters na matatagpuan naman sa Laurel, Batangas. Hindi pa rin daw dadalo si Binay sa Senate hearing. Yung sa mga itinakbo ng mga pag-iimbestiga nila, masyadong kawaawa naman ho ang humahanap. Jam Sesante, GMA News.